Hello there! You're tuned in with Keeping It Real Anima Podcast. I'm Russell. Together with Kuya Ivan and Alexander, we're going to have a discussion based on each other's struggles in life, especially as college students. And we'll give our best advice for those situations to be able to encourage our audiences na rin. Pero, to begin with, magkumusta naman tayo? Yun Alexander, let's start with you. Kumusta ka naman lately? How are things? I'm doing well naman sa studies ko, and also I've been focusing to myself, and it's been really healthy. Yun no. Tsaka ano pa, medyo napapagod rin ako sa ACADS. Hindi naman literal na sa ACADS, since nagdadagdag ng pagod ko yung pag-travel ko from bahay to school since ang layo. Ayun lang naman. Ayun no. How about you, Kuya Ivan? Kumusta ka? Ngayon, medyo pagod. Medyo nag-adjust ako ngayon kasi magbabago na naman yung shift ko. And also, ang nangyari lang sa akin is normal na buhay ng working students, which is trabaho-aral, trabaho-aral. Pero as long as na nagiging healthy siya sa akin, okay lang siya. Ikaw naman, Sel, which is ang pinaka-bata at pinaka-regular student sa atin. Kamusta ka? Thank you, Kuya. Maayos naman ako ngayon. Though, midterm na, alam naman natin yan na dagdag ng mga gawain. Yun. So, nakaka-stress din siya. At saka, kaya nga, dagdag gawain, it means na may less time ka na to socialize and interact with others, especially sa friends and families mo na nakaka-stress din. Kasi, yung pakikipag-socialize is a way to unwind and release stress. According nga sa mental health is yung pakipag-socialize is a way to lessen your anxiety at para din mag-produce ng hormones para lumaban tayo sa stressors na nararamdaman natin. Pero in this context naman, understandable na may mga gawain talaga tayo, hindi talaga may iwasan yan. Ang gawin na lang natin is intindihin natin yun agad. Pero nakaka-stress pa rin kung isipin mo kasi kahit na may free time ka, ibibigay mo na lang yung sa sarili mo para makapagpahinga ka at para maging ready ka ulit sa next bakbakan niya. Totoo yan, di ba, Sel? Pero sa'yo, since nabanggit may mga gawain natin, ano yung mga ma-advise mo na pwedeng gawin ng mga audience natin na maging efficiently, and ano naman yung pwedeng kaharapin nila sa paggawa ng mga activities? So, ayun. Siyempre, para magawa mo agad to or ma-lessen yung stress mo is gawin mo agad. Intindihin mo agad yun. Pero, since nga maraming gawain, ayun, time-consuming talaga siya. At saka, yung iba din, ma-stress din yun sa mga ganong karaming gawain. Pero may ways ako na nabasa from Oxford Learning na makakatulong sa katulad nating estudyante para ma-lessen yung stress at saka maging efficient tayo sa pag-aaral natin. Ang pinakauna is to steer clear of distractions. Maging aware tayo sa mga bagay na nakakapagpa-distract sa atin, katulad na yung cellphone. Ayan, diba? Alex. Alexander, puro shared post yan sa Facebook. So, Ako pa talaga yung pinunderya. Oo. Natin yan, i-minimize natin yung paggamit yan, especially sa time ng pag-aaral natin para hindi tayo ma-distract. Ayun. Next naman is yung paggawa ng study schedule. Kailangan nating maging organized din sa mga gawain natin. I-jot down natin yung mga kailangan natin gawin para na rin may order tayong susundan at saka hindi tayo malito sa next na gawain natin. Yun. So another naman is yung pagkakaroon ng study area. Para makafocus tayo sa pag-aaral is kailangan may malinis, tahimik at well-lit yung room na pag-aaralan natin. Siyempre, sino ba namang gaganahan pag ang ingay-ingay tsaka ang kalat-kalat ng classroom, di ba? O kaya nung bahay, yun, yung kwarto. And lastly naman is yung pagkakaroon ng study break. Siyempre, hindi mo naman kayang isang upuan na lang yung pag-aaral o kaya paggawa, di ba? Mas stress ka, mapapagod ka. Kailangan din may moderation at saka para maiwasan yung burnout at pagod ng pag-aaral. Importante yun na magkaroon tayo ng at least 5 to 10 minutes break para kumain,
mag-take ng nap o kaya makinig sa music para maiwasan yung pagod at saka na rin para makapag-aral tayo at makapagtrabaho with efficacy. Napakaganda naman nun, Russell, no? Yes, thank you. So, Alex, kumusta ka naman? Di ba na-mention mo kanina na na bago ka lang dito is ano yung mga na-encounter mong problems along the way as a transferee? Oh, so ayun nga, since transfer students ako, hindi ko maiiwasang ma-shock sa culture ng new neighborhood tsaka of course ng campus din. One thing na ano ko ngayon, na hinaharap kong challenge is since from Ilocos Norte ako, for your information, and since feeling ko aware naman lahat na yung price range ng mga karamihang bagay sa province is mas mababa talaga siya compared dito sa Central Luzon. Sobrang totoo. Kaya mas nasa-challenge ako dun ngayon since yung pamasahe ko is 120 ata. Balikan na yun Pero sa Ilocos is 30 pesos lang. O, di ba parang more than thrice yun. So, Nagtaas pa lately, di ba? oo. Kaya, Piso ata? yeah, piso. Pero yun yung kinaharap ko ngayon. Mas naging mahigpit ako sa pag-handle ng pera at mas naging masinop na ako. Napakaganda naman yun. So, paano mo naman na-handle yun, yung stress sa pagbabudget ng pera yun? Care to share naman? Yung ginagawa ko is, first things first, kapag inaabot na ni daddy sa akin yung baon ko for a week, tinatabi ko na agad yung pera ko for pamasahe and pera ko for luho, including na yung cravings ko. Kunyari, biglang nag-aya yung friend mo, uy tara, Jollibee tayo. And ikaw, gusto mo namang sumama, sasama ka. At alam ko kung saan ako dudukot. In that case, since malayo yung uuwian ko, meron akong nakasave na pera para sa pamasahe. At hindi ko yun gagalawin. Self-control na lang. Ayun. At meron pa akong i-share sa inyo na nabasa ko from Forbes magazine. Ano yun? It's the 50-30-20 rule budget. Kung aware kayo doon. Hindi naman. It's a chart na sineseparate mo yung mga pera mo according sa paggagastusan nito. 50-30-20 is 50 for needs, 30 for wants, and 20 for your savings. And it's been proven effective since marami siyang nagsasabi dun sa magazine na yon. Maganda yun Pwedeng matry yun Pwedeng ma-apply yun sa Pwede lahat kong ng tao. i-ignore. I-try niyo para makasave kayo. Ikaw Kuya Ivan, let's jump into you naman. Since na-mention mo kanina na you're a working student. Yes. Paano mo na handle or na manage yung time mo as a student and as an employee? Pagiging employee kasi hindi mo na siya mamamanage So 9 hours ng buhay mo, nandun ka na sa mismong workplace mo. So ang talagang pinaka-mamamanage mo na lang is yung pag-uwi mo and also yung mga school activities. Especially yung school, marami ka namang pwedeng gawin or strategies na sabihin natin medyo efficiently sa paggawa ng activities. For example, advanced reading or mga ideas na pwede mong gawin para sabihin natin ma-successful yung paggawa mo or mapataas pa lalo yung grades mo and pati yung mga test mo sa mga sabihin mga subjects natin or courses. Ayun Kuya, since 'di ba, ano naman yung masasabi mo sa mga working students na kagaya mo? Paano mo parang tips sa kanila kung paano nila i-manage yung time nila? Ako lagi ka sa akin kasi, ang pinaka-malakas or pinaka-powerful ng parte ng katawan or sabihin natin functions ng katawan is yung utak So it's all about the mindset Sabi nga nila, mindset nga ba mindset. So ang ko doon, ang lagi kong naisip yung yung aral na tinuro doon sa political science, which is yung meritocracy. Kung hindi niyo alam yung meritocracy, ayun yung kumikilos yung isang tao dahil sa reward. For example, sa atin, estudyante tayo, kapag gumawa ka ng sabihin natin magandang activities or napasa mo yung test, syempre makakuha ka ng mataas na score Plus, sa pagdating naman sa trabaho, syempre sahod. Pumasok ka ng isang araw, sasahod ka. So syempre ako, lagi kong inaalala, ano nga ba yung reward nito?
So, magiging mabuti ba sa akin to kapag ginawa ko to? And magiging ano ba to? Sabi natin makaka-apekto sa akin in the future. Kasi parang ayun na yung ginagawa mong motivation sa Oo. pagtatrabaho at saka pag-aaral. Ayun. So, ayun guys, before namin tapusin tong episode na to, I would like to end it on a positive note. Diba, since isa-isa kami nang shinare na struggles namin sa buhay, especially sa college life, we would like to give a message na sana nakatulong sa inyo yon. Di ba, katulad ng shinare ni Russell sa pagka-catch up ng time with friends and relatives, and kay Kuya Ivan sa pag-manage ng time niya. And ako naman is yung pag-a-adjust in a new environment and a new campus. So, gusto ko lang sabihin na kahit anumang struggle yan, similar man yan sa amin or iba, let's take it as a factor na nag-rebuild ng self natin in the future. Kasi this phase ng buhay namin, nasa nasa career path na kami. So, lesson yun sa amin para i-build yung character namin para makuha yung aspirations namin in the future. Tsaka hindi lang naman siya sa about sa studies, di ba? Pwede rin siya ma-apply sa iba't ibang sabihin natin trabaho or sabihin natin pagdating sa bahay, paano ka magiging efficient sa paggawa ng mga gawaing bahay, di ba? Sa trabaho naman, syempre, workloads mo. At saka syempre, i-take naman natin yung mga challenges na to as building blocks for our betterment. At saka, syempre, lahat naman ng problema at saka pagod na na-experience natin is may silver lining. Ay naman, napakaganda naman. So, that's it for today's episode. Thank you for listening. You can follow us on our Spotify page at saka sa Facebook page na rin with the same name. And that's it for today. I'm Russell once again. At ako nga pala si Ivan. And I am Alexander. And always remember to keep it real. Yan. Bye-bye!